Magandang umaga po. Patuloy na binabantay ng bagyong Domeng na pumasok na ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Para sa iba pang detalye, narito po ang ating GMA Weather Resident Meteorologist, Nathaniel Cruz. Mangtani, magandang umaga po. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Magandang umaga, Howie, Kara. Patuloy na lumalapit sa lupa ang bagyong Domeng na may international name na Peipa. Huli itong namata ng Pag-asa sa layong 880 kilometers sa may silangan ng Davao City at taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at bugsong aabot naman ng 80 kilometers per hour. Gumagalaw ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Tani, kailan at saan po magla-landfall itong bagyong Domeng? Base dito sa storm track ng Pag-asa, posibleng sa Huwebes pa ng madaling araw mag-landfall yung bagyo dito sa may probinsya ng Surigao del Norte. Yan ay kung hindi magbabago ang pangkasalukuyang galaw nito na west-northwest. At pagkatapos na yan ay tumawid dito sa Caraga Region, maaaring magtuloy-tuloy ito dito sa may probinsya ng Bohol, patungo ng Cebu hanggang dyan sa may Negros provinces. Pero sa ngayon, wala pang nakataas na public storm warning signal sa anumang bahagi ng bansa. At base nga dito sa wind map naman ng The Weather Company, makikita natin itong mga araw na kulay rosas. Ibig sabihin yan yung lakas ng bagyo. Makikita nyo na bahagyang hindi puro rosas yung nakikita. Ito yung sirkulasyon ng bagyo, merong kulay pula. So ibig sabihin yan ay hindi natin inaasahan na ito ay lalakas upang maging isang napakalakas na bagyo bago tumama, Kara, dito sa may northeastern part ng Mindanao. So, ano po ang kaibahan ng bagyong ito kumpara po dun sa mga bagyo na ating nararanasan? Usually, kapag wet season o rainy season sa ating bansa, sinabi niyo po kanina marami pong ulan. Marami rin po bang hangin na dadalhin itong bagyong Domeng? Nung una kasi, Kara, dahil itong kasing bagyo, bago pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ito ay isa ng tropical storm. At normally, kapag ang bagyo ay tropical storm, bago yan pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ibig sabihin yan, napakarami pang panahon para ito ay lalong lumakas. At yung unang forecast nga dyan, ito ay magiging isang typhoon bago tumama sa ating bansa. Pero dahil sa ibang epekto, katulad ng wind shear, ang nangyari ngayon ay halos hindi nakuha itong bagyo yung momentum para maging isang typhoon. So sa ngayon, inaasahan natin na posibleng ito ay isang tropical storm bago tumama dito sa northeastern part ng Mindanao o diyan sa may Caraga Region. At yung tanong mo kanina, yung tungkol naman sa ulan, ito naman yung ating rainfall forecast para doon sa ulang dala-dala nitong bagyong si Domeng. Sa ngayon, nandito pa yung sirkulasyon niya, nandito pa yung ulan niya. So yung nakikita mong kulay green dyan, Kara, yan yung mahihinang pag-ulan, unti-unting mararamdaman yan dito sa may eastern Mindanao pagdating ng Martes ng madaling araw. At dito sa Eastern Visayas, makikita mo yung mga pag-ulan. Sa ngayon, hindi pa nararamdaman, pero habang lumalapit yung bagyo, maaaring yan ay Martes o Miyerkules, tsaka palang mararamdaman dito sa Eastern Visayas yung mga ulan na dala-dala nitong bagyong si Domeng. Pero dito sa Northern Luzon, kung magkaroon man ng mga pag-ulan dyan, hindi po yan dala-dala ng bagyong Domeng kung hindi associated naman yan sa mga thunderstorm o yung local thunderstorm, Kara. Mangtani, so ang i-expect po ng ating mga kapuso na nandun po sa mga lugar na maapektuhan, more than wind ay heavy rain. Meron na po ba tayong datos kung ano-ano pong mga lugar ang uulanin po? Base ulit dito sa ating forecast rainfall map, Kara, yung Mindanao ang unang makakaranas, particularly eastern section, which is Caraga and Davao regions. Pagkatapos ay itong central part hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula. So halos buong Mindanao, ngayong linggong ito ay makakaranas ng mga pagulan. Visayas, eastern part, Samar, Leyte provinces ang unang makakaranas niyan. And then habang lumalapit yung bagyo dito sa may Bohol, tsaka nila mararamdaman ng central and western sections ng Visayas yung mga pag-ulan na yan. Again, ang ating tinitingnan dito ay yung forecast sa ngayon. Kung hindi magbabago yung galaw nitong bagyo, kung hindi magbabago yung ipinapakitang rainfall intensity, yung pong mga kulay pula dyan, Kara, yan yung mga malalakas sa pag-ulan. Hindi yan light, hindi moderate, heavy rainfall yan na pwedeng magdulot ng pagbaha. So Visayas and Mindanao, basically, sila yung makakaranas ng ulan
dala-dala ng bagyo. Pero dito sa Luzon, kung mag-ulan man, like for example dito sa Metro Manila, kung may ulan man yan, ay hindi epekto yan nung bagyong si Domeng. Mang Tani, meron pong karagdagang tanong si Howie para sa inyo. Howie? Yes, magandang umaga, Mang Tani. Nag-aalala rin kasi yung mga residente sa mga lugar sa Eastern Visayas na nasalanta ng Super Typhoon Yolanda noong nakaraang taon. Anong posibleng epekto nitong bagyong Domeng sa Eastern Visayas naman? So kung titingnan natin, Howie, yung direct effect ng bagyo in terms of yung truck, hindi madadaanan sa ngayon, hindi dadaan yung sentro ng bagyo dito sa Samar, Leyte provinces, lalong-lalo nito sa Tacloban, Giwan, yan, itong truck na ito. Dahil dito tatama yan sa may Surigao del Norte o Surigao del Sur, south nitong mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda. Pero yung epekto naman nito, in terms of rainfall, masasakop sila nung rain ban nitong bagyong si Domeng. So ang naano natin dyan, Howie, dahil halos hindi pa nakakabangon yung ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na yung mga nakatira pa sa mga evacuation centers. De halos, di ba, nasa may ground sila. So konting ulan lamang, katulad nung naranasan nating bagyo nung nakaraan, yung Kaloy, na kung saan hindi nagdala ng malakas na hangin, pero may ulan, naapektuhan kagad yung mga nakatira sa mga evacuation centers, lalong-lalo na dito sa may Giwan and Leyte areas. Okay, Mang Tani, ulitin ko lang. So, dito sa Samar, Leyte, wala silang aasahang mga storm surge, yung mga epekto ng Super Typhoon Yolanda. Ang sinasabi mo lang, may malakas na ulan lang na dadaan sa kanila. Base yan sa pangkasalukuyang forecast natin. And normally, kapag ganito kasing halos malapit na siya, hindi na siya magkakaroon pa ng pagkakataon na lumakas. Unang-una dahil yung binabanggit nating wind shear na isa sa mga dahilan kung bakit kahit nasa dagat siya, normally kasi ang bagyo, pag nasa dagat, lumalakas pa yan bago tumama. Pero dahil doon sa isang factor na yon, nababawasan yung kapasidad nitong bagyong lumakas. Pero kung sakali mang magbago yan, Howie, kasi napakaliit na lamang ng distansya yung Surigao at saka yung Leyte, Southern Leyte at saka Samar. So sa mga susunod na oras at araw, babantayan natin yan kung talaga bang magtutuloy-tuloy na ito na dito lamang tumama sa Caraga, yung sentro, at hindi dito sa may Samar, Leyte provinces. Pero yung ulan, asahan natin na kahit hindi yan tumama sa Eastern Visayas, makakaranas pa rin yan ng mga pag-ulan. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, GMA Weather Resident Meteorologist Nathaniel Cruz.